Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapestahan ni San Antonio ng Padua. Isa siyang pari at pantas ng simbahan. Pero mas kilala si San Antonio bilang ang patron o pintakasi ng mga nawawalang bagay. Sabi nila, pag meron kang hinahanap, magdasal ka lang kay San Antonio at tutulungan ka niya na matagpuan mo at makita ang nawalang bagay na sa iyo. Pero para sa akin, pwede din tayong magdasal kay San Antonio para makita natin ang mga taong nawala, nagwala, at lumayo sa atin. Hilingin natin ang tulong ni San Antonio, naway ang mga nawalang pagmamahalan, ang nawalang pag-ibig, naway makita muli, manumbalik, maging mas malakas, matatag. Ipagdasal natin kay San Antonio ang mga minamahal nating nawala at lumayo sa pagmamahal ng Diyos, ay maisip na bumalik sa Kanya, bumalik sa atin, at maayos ang ating mga nasirang ugnayan. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo din ay nawala dahil sa ating pagkakasala, sa mga pagkakataon din na tayo ay nagwala dahil sa ating mga galit, sa ating puot, dahil meron tayong sama ng loob. Hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos ngayon para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigay sa iyong sambayanan si San Antonio ng Padua bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuktok ng Karmelo. Sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong ka agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Acab sa karwahe at nagmadaling magtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Diyos.
Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay pupurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba, yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong batis, sa alamang nasa lupa ay ito ay dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon at papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan mang magpunta, ika'y masaganang masagana. Sa pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung apagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino man makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May gustong-gusto po akong aral ni San Agustin na palagi kong iniisip at binabalik-balikan. Sabi po niya, ang galit ay damo at ang puot ay puno. Sa English, sabi po niya, anger is a weed and hate is a tree. Ang ganda po, no? Ibig sabihin, kung hindi mo aalisin ang galit sa iyong puso, ito ay pagdating ng araw, tutubo, magiging puno. At kapag malaki na ang galit mo, parang puno, mahirap na itong bunutin, mahirap na itong alisin. At mas malala, kapag namunga na
ang iyong galit. Dahil ang bunga, pag nahulog sa puno, yan ay magiging buto at mag-uumpisa na naman na tumubo. Kaya naman, pag namunga ang galit mo, kakalat ito. At kapag kumalat ang galit mo, mababalot ang iyong buhay sa sama ng loob at sa puot. At kapag balot na ang iyong pag-iisip, puso at buhay dahil sa puot, sama ng loob at galit, hindi ka na magiging masaya at hindi na magiging payapa ang iyong buhay. Amen? Mga kapatid, mag-ingat po kayo kapag nagagalit na kayo, pag balot na kayo sa galit. Dahil wala pong masasagot na problema ang galit. Wala ka ding magagawang mabuti pag ikaw ay galit. At sinisira ng galit mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Remember that anger does not solve anything. Anger does not build anything. And anger destroys everything. Yan po ang dahilan bakit po sa ating ebanghelyo, tinuturo at sinasabi ni Jesus sa atin na kapag napupuot ka sa iyong kapatid, siya ay mananagot sa hukuman. Do not be confused. Sana po pag po kayong malito. It is not a sin to get angry. But what is sinful is being resentful. What is sinful is always being bitter. Tandaan niyo po, ang galit ay pintuan ng ibang kasalanan. Hindi niyo po ba napansin, pag galit ka, hindi mo napipigilan na ikaw ay makapagmura. Pag galit ka, siguradong makakapanakit ka. Pag galit ka, siguradong maninira ka. At pag galit ka, dyan mag-uumpisa ang away at ang hidwaan. Opo, kasalanan ang nakakapatay. Pero hindi rin po tama pag tayo ay nagtatanim ng sama ng loob sa iba. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na isang malalang kasalanan ang pagtatanim ng sama ng loob sa iba. Dahil pag galit na galit ka sa iba, di po ba pinapatay mo na sila sa iyong isip at sa iyong puso. Pag may sama ka ng loob sa isang tao, pinapatay mo na ang relasyon at ugnayan mo doon sa tao. Kaya nga po, sabi ni Jesus, kasalanan din ang magtanim ng sakit ng loob. Kasalanan din ang mapuot ka sa iba. Mga kapatid, mag-ingat kayo kapag sobrang sama ng loob nyo sa ibang tao. Baka maputol nyo ang relasyon nyo sa kanila. At hindi nyo alam, baka darating ang araw, kailangan mo pa ring pakitunguhan at pakisamahan yung tao na kung saan ay kinagagalitan mo. Be careful not to burn your bridges with other people. Why? Because someday, somehow, you will have to cross that bridge with that other person. Kaya nga po si Jesus, hinahamon tayo palagi, sinasabi, makipagkasundo ka, makipag-ayos ka, kausapin mo, plantsakin nyo ano man ang gusot ng inyong hindi pagkakaintindihan. Bakit kailangan po nating makipagkasundo sa ibang tao? Dalawang dahilan po. Tandaan nyo, first, una, para hindi ka maging alipin ng iyong galit. Pag hindi ayos ang iyong relasyon sa iba, pag merong kang galit sa iyong puso, minsan, wala ka ng kontrol sa iyong pag-iisip, sa iyong pagsasalita, sa iyong ginagawa. Tingnan niyo po ang taong galit na galit. Nasisira ang kanyang ulo. Minsan, wala siyang pinipiling lugar, wala siyang pinipiling oras, wala siyang pinipiling tao, nagwawala siya, namamahiya siya, nakakahiya siya. Kailangan nating makipag-ayos sa ibang tao para hindi po lumalim ang ugat ng ating galit.
Dahil pag nag-ugat na ang galit sa iyo, mahirap nang alisin ito. Amen? Makipag-ayos tayo sa mga taong nakaaway natin. Kasi kung hindi, gagamitin tayo bilang instrumento ng demonyo. Ginagamit tayo bilang instrumento ng masama. Kapag ikaw ay may puot, wala kang pagmamahal. When you have hatred in your heart, it is so difficult to love. When you have anger in your heart, it is so difficult to be good and kind. At kapag wala kang pagmamahal, anong ibig sabihin? Wala dyan ang presensya ng Diyos. Amen? Napakaganda po ngayong hinahamon tayo ni Jesus na makipag-ayos sa mga taong pinasasamaan natin ng loob. Saktong-sakto na pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Antonio ng Padua. Si San Antonio ay patron po ng mga nawawalang bagay. Pero maaari din naman siyang tawagin para tulungan tayong hanapin yung mga taong nawala, lumayo at nagwala sa kanilang buhay. Ano po ang ginawa ni San Antonio nung merong nawala sa kanya? May napakaganda pong kwento si San Antonio. Nung minsan, meron siyang paboritong libro, ang libro ng mga awit. Galing po sa Biblia. Pero itong kanyang kaibigan na lumabas na sa monasteryo, hindi nagpaalam sa kanya. Kinuha po yung libro. Ibig sabihin, ninakaw niya. Inuuwi. Pero itong si San Antonio, nung hinahanap na niya yung kanyang libro at hindi niya mahanap, ano ang kanyang ginawa? Siya daw po ay nagdasal sa Diyos. Nanalangin siya na sana makita niya yung nawawalang libro niya. At ayon po sa kwento, itong kanyang kaibigan na papauwi, itong kanyang kaibigan na kumuha ng kanyang libro habang siya ay papauwi, nakaramdam daw po siya at nakakita ng anghel. At bigla daw po na siya natakot at nakonsensya. Ito po yung dahilan bakit itong kanyang kaibigan bumalik at binalik yung libro ni San Antonio. Ano po ang maituturo sa atin nito? Kung man merong nawawala sa ating buhay, huwag nating kakalimutan na magdasal. Mga kapatid, there is real power in praying. Sabi nga ng ating Panginoon, kung magdadasal ka at merong kang daladala na alala mo, merong kang sakit ng loob o alam mo, nararamdaman mo, may sakit ng loob ang iba, bitawan mo muna ang iyong inaalay. Makipagkasundo ka muna dun sa tao na kung saan hindi mo kasundo. Aanuhin natin ang magdasal tayo na ang laman naman ng ating puso ay dumi, hindi po ba? Ano ang hinihiling ng ating Panginoon sa atin pag tayo ay nagdarasal? Na ipakita natin ang laman ng ating puso. Kung talagang laman ng ating puso ay may bigat, may sakit, may galit, pakita mo sa Diyos, alay mo sa Diyos. Bago ka magpuri sa Diyos, napakahalaga na linisin natin ang ating puso. Mas ikatutuwa ng Diyos na pag tayo ay lalapit sa Kanya at magdarasal, na maayos, na payapa at puno ng pagmamahal ang ating puso. Mga kapatid, isang magandang paraan yan para maibalik natin ang nawala at nasirang relasyon at pagmamahalan natin. Huwag tayong tumigil na magdasal. Huwag lang natin kausapin yung tao. Pero bago mo kausapin yung tao, magdasal ka. Hingin mo ang Banal na Espiritu, sabihin mo, Banal na Espiritu, tulungan mo ako, ipakita mo ano dapat ang kailangan ko sabihin para magkaayos kami nitong taong ito. Ipagdasal po natin na darating ang araw, ang Diyos gagawa ng paraan para bumalik tayo, magkaisa, mag-usap at manumbalik ang ating pagmamalasakit at pagmamahalan. Napakaganda po ng sabi ni San Antonio. He said that we need the light of God's grace to show us the real state of our souls and to induce us to clean our hearts. Yan ang ginagawa ng dasal. Ginagawang malinaw sa atin ano na ang itsura ng ating kaluluwa. Ano ang kailangan nating gawin. Kaya nga, dito sa banal na misang ito, ipagdasal natin na ang Diyos ay tulungan tayo na maging maliwanag para sa atin. Makita natin ano ba ang kailangan nating ayusin at linisin. Hindi lang sa ating puso, hindi lang sa ating isip, kung hindi sa ating kaluluwa. Kapag wala ka ng galit
siguradong masaya ka. Amen? Kapag wala kang puot, siguradong payapa ka. Humiling po tayo ng tulong at panalangin kay San Antonio para mahanap natin ang mga taong nawala at nagwawala. Sabihin natin, San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan na naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para ikataguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway maging magpakaratang at mag-imagsik at sa alip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipabaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sanbayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayon si San Antonio ng Padua ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala at kapayapaan at kaisahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa aming kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang mga pananalig sa iyo
ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, kaisa ni San Jose ang esposo ni Maria, San Antonio ng Padua na aming inaalala ngayong araw, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa pagdiyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magkailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat nagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pakikinabang, ngayong ginugunita namin si San Antonio ng Padua, ay mapagbanal nawa ang aming kalooban, upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po na ang galit ay damo at ang puot ay puno. Habang maliit pa lang ang galit, kailangan nating alisin ito kung hindi ito ay tutubo at magiging sama ng loob. At pag hinayaan natin ang sama ng loob na manatili sa ating isip at puso, diyan kokontrolin tayo, magiging alipin tayo ng ating sama ng loob. Hindi ka makakapagmahal pag ikaw ay sobrang galit na galit. At dahil wala kang pagmamahal, ikaw ay malayo sa Diyos. Paano natin maaalis ang galit na ito? Ang ating sandata, umpisa natin sa pagdarasal. Hindi sapat na tayo ay makiusap sa tao na kung saan hindi natin kasundo, kung hindi tayo tinutulungan ng banal na Espiritu. Kaya naman po, para sa ating pong assignment, kung sino man yung tao na kung saan may sama ka ng loob, ipagdasal niyo po, hilingin niyo ang tulong ng banal na Espiritu, lalong-lalo na sa araw na ito. Tawagin po natin at tayo magpatulong din sa panalangin ni San Antonio para mga minamahal nating nawala at nagwala sa ating buhay ay mabigyan ng kaliwanagan ng isip at puso ng Diyos at tayo ay magbalik sa pagkakaisa at pagmamahalan. Dahil pag tayo ay nagmamahalan, nandiyan ang Diyos. Pag nandiyan ang Diyos, tayo ay mas pagpapalain pa niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.